So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 patas. Wala naman yatang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Higala, kumusta? Ang presidente sa Senate nga si Senator Chis Escudero sa diyang gi-interview sa media ato miaging mga adlaw ni padayag ug nagpasabot sa paagi sa succession sa Vice President kung madayon gyud nga ma-impeach si Sara Duterte ug atong sabton nga murag sigurado na siya nga siya maoy ipuli sa Vice Presidente. Nakasiguro ka siya nga siya ipilion ni Bongbong Marcos kay nalatid sa atong konstitusyon sa higayon nga ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte o mabakante ang posisyon sa Vice President. Ang presidente mo nominate sa Congress nga mo'y mopuli sa Vice Presidente. So Congress, both the Senate and the lower house. So kung atong sabton ang mga tubag ni Chis Escudero sa interview sa media, murag iyan ang gipasabot o iyan ang gisiguro or sigurado na siya nga siya ipilion ni Bongbong Marcos kay sa iya pang sulti. Kasagaran sa House of Representatives ang edad ubos sa 40 o sa Senado halos tanan ko ang edad sobra na 40. Kaya nalatid magud sa konstitusyon ang requirement sa edad sa usa ka Vice Presidente nga kinahanglan mo sobra gyud sa 40 anyos. So karon sa interview si Chis Escudero, ang Senate President, murag sigurado kay siya nga siya ipuli. Sigurado ka si Chis nga ikaw ipuli ni Bongbong Marcos o dili ka si Martin Romualdez ang ipuli. Kaya kung atong mainumduman ni atong miaging adlaw ang leader sa House of Representatives nga si Martin Romualdez ipatawag sa mga kongresista o gipapirma sila sa usa ka resolusyon na diin ang ubang mga kongresista ni pasalig nga sila mo suporta sa liderato sa House Speaker Martin Romualdez. Pansadihang ilang gibasa kini nakabutang dito nga we support Martin Romualdez bla bla bla, pero sa ubos niini ang mga pulong nga mga wiras batok na gyud kang Sara Duterte apan. So karon nagduha-duha ang mga kongresista, nipirma sila pero supak sa ilang kaugalingon. Kay kita nasayod na daghan sa mga congressman ang tuwa pod ni suporta sa mga Duterte. So kung atong balikan ang impeachment proceeding, so kaduha-duhaan pa ang impeachment complaint nga mapadayon kini kay gamay na lang ang panahon sa Kongreso, mag-adjourn na sila kay tapos na ang tuig kunya sa sunod tuig by January or February campaign na. So wala na kay sila panahon. Kay kung basihan sa konstitusyon sa Article 11 Section 2 bana siya sa atong konstitusyon nga once nga ang impeachment complaint ma-file maduso ngadto sa Secretary General or madawat sa Secretary General sa House of Representatives, ang Speaker magbuhat ka na og Justice Committee. Ang Justice Committee sa House of Representatives hatagan og 60 session days para matakol ang impeachment complaint
ilang butuhan kini. So og kinahanglan og 1/3 vote sa House of Representatives. So mga 115 siguro, 116, kinahanglan 116 votes pabor sa impeachment complaint para kining complaint maduso ngadto sa Senado. Unya sa Senado, kinahanglan pod og 2/3 vote para ma-impeach gyud si Sara Duterte. So 24. So ang 2/3 is 16. So kinahanglan aduna sila 16. Kung adunay 8 or siyam nga mobabag, so dili ma-impeach si Sara Duterte. Pero kung maoy sugo sa Malacañang, ma-impeach gyud si Sara Duterte. So panahon sa proceeding nini, ang Senate maoy himuong mga judge o ang House of Representatives, sila ang mamahimong prosecutor. So sa aton ang gikaingon nga ang impeachment is a political in nature. So majority wins. So karon siyempre ang administrasyon na asa ilahang number, ako ang kahigayonan nga ma-impeach si Sara Duterte. Apan ang pulso sa katilingban, ibasi usab ka na nila sa mga senador. Kay kita nasayod sa sunod tuig, eleksyon na. So magtanaw na sila kung ang katilingban supak, siyempre dili na sila mutuo sa Malacañang. Kay ang mga senador tibuok nasod ang mopili sa ila or sa tibuok population sa Pilipinas. Karong simana ang Iglesia ni Cristo magpahigayon o rally sa isulti nila nga ang Iglesia ni Cristo magpahigayon og rally sa pagsuporta sa awhag ni Marcos Jr. aron dili i-impeach si Sara Duterte. Apan drama lang kana sa administrasyon aron ingnon nga si Marcos dili pasanginlan. So pero klaro kayo nga ilan ang sugo ka na sa administrasyon na impeach si Sara Duterte. Kaya ang ilang tumong og tinguha aron kini si Sara Duterte dili gyud makadagan sa 2028. Daghang salamat. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag og kusog sa demokrasya. Pan ang lungsod mapasagaron ay makapukan sa atong kagawasan.